Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Juan Maria Vianney. Siya ang patrono, pintakasi ng mga pari. Ang mga pari ay pinipili, hinihirang ng Diyos. Hindi dahil sila'y perpekto, o hindi dahil sila ay may kagustuhang maglingkod sa Kanya. At tayo ding lahat, mga kapatid, tayo'y tinatawag ng Diyos na maglingkod at hindi paglingkuran. Habang pinagdarasal natin ang mga kaparian, ipagdasal din natin ang ating mga sarili, ang ating mga kapwa. Naway mangibabaw sa ating mga puso ang pagnanais na magbigay ng ating mga sarili sa iba kaysa sa tayo ang paglingkuran, kaysa sa tayo ang pagbigyan palagi. Anong ganda, kay saya siguro ng ating mundo. Mararanasan natin ang langit kung uunahin muna natin ang iba kaysa sa ating sarili. Gaganda, bubuti ang ating mundo, ang ating karanasan, kung magiging kamukha natin ang puso ni Jesus. Na walang ibang ninais, kundi ang tumulong, ang magpakumbaba, ang magsilbi, kaysa sa pagsilbihan. Sa mga pagkakataon na kung saan wala tayong ibang ninais, kundi ang kumuha, magtago, ang mag-ipon, ang magpakasarap sa buhay na ito. At nakalimutan nating magmahal, magbahagi ng ating sarili, kamukha ni San Juan Maria Vianney. Hingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makitang minsan pakarapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ginawa mo maging uliran ng pagmamalasakit sa kapwa, ang pari si San Juan Maria Vianney. Pakundangan sa kanyang huwarang pamumuhay at pagdalangin. Mapagmalasakitan nawa namin ang kapwa-tao. Alang-alang sa pag-ibig ni Kristo, para sila'y aming maakit sa iyo. At kaisa nila ay aming marating ang kalwalhatian mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Kinausap ng Panginoon si Jeremias, at ito ang sinabi. Isulat mong lahat ang sinabi ko sa iyo. Ito ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan. Wala nang lunas ang iyong sakit. Mabigat ang pinsalang dinanas mo. Walang kagamutan sa iyong sugat. Wala ka ng pag-asang gumaling pa. Nilimot ka na ng lahat ng kaibigan mo. Wala na silang malasakit sa iyo. Ika'y hinampas ko, gaya ng pagsalakay ng isang kaaway. Buong lupit kitang pinarusahan. Sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Huwag ka nang dumaing dahil sa iyong sakit. Wala lang lunas ang sugat mo. Ginawa ko ito sa iyo sapagkat
napakalaki ng iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Sinabi pa rin ng Panginoon, muli kong ibabangon ang lipi ni Jacob. Pagpapalain ko ang bawat angkan niya. Bawat lungsod na winasak ay muling itatayo at ititindig ang bawat gusali. Ang mga tao roon ay aawit ng pagpupuri at magkakaingay sa tuwa. Sila'y aking pararamihin. Pararangalan ko sila at wala nang hahamak sa kanila. Ibabalik ko ang kanilang kapangyarihan at sila'y magiging matatag sa harapan ko. Parurusahan ko ang lahat ng mang-aapi sa kanila. Lilitaw ang isang pangulo na mula rin sa kanila. Aanyayahan ko siya, kaya't siya na may lalapit sa akin, sapagkat walang mangangahas na kusang lumapit sa akin. Kaya nga sila'y magiging aking bayan, at ako ang magiging kanilang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ang lahat ng bansa sa puon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ikay mahahayag doon, Panginoon. Daing lang mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, o puon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupay, iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong. Ang hatol ay bitay, upang palayain sa hirap na taglay. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay mahahayag sa Siyon, o puon ikay ibabansag, pag ang mga bansa ay nagsasama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Guro, anak na butihin ng Diyos amang masintahin, ikay hari ng Israel. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, lumapit kay Jesus ang ilang pariseyo at mga eskribang galing sa Jerusalem. Kanilang tinanong siya, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang turo na minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naguhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Pinalapit ni Jesus sa mga tao at kanyang sinabi, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao, kundi ang lumalabas, ang nakakapagparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Lumapit ang mga alagad at kanilang sinabi, alam ninyo, nagdamdam po ang mga pariseyo sa sinabi nyo. Sumagot siya, bubunutin ang bawat halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit. Hayaan nyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kapag bulag ang umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May tanong lang po ako sa inyo. Naisip niyo po ba
kung bakit sa loob ng simbahan gumagamit tayo ng mga kandila. Ang kandila po ay tanda ng ating panalangin. Ito din po ay simbolo ng presensya ng Diyos. Pero kung pagmumunihan nyo, napakaganda po ng paalaala ng kandila sa atin. Ito po talaga ay tungkol sa misyon ng bawat isang Kristiyano. Pansinin niyo po, ang kandila ay may isang misyon lang. Ang matunaw upang makapagbigay ng liwanag. Kapag ang kandila hindi natunaw, hindi yan makakapagbigay ng liwanag. Hindi po ba? At ganun din sa buhay ng isang Kristiyano. Kapag gusto mo lang ng isang komportableng buhay, kapag ayaw mong masaktan o magsakripisyo, baka wala ring liwanag na lalabas sa iyong buhay. At yan po ang buhay na pinakita ni San Juan Maria Vianney. Siya po ay parang naging isang kandila. Tahimik po siyang natunaw araw-araw para sa Diyos at para sa kanyang kapwa. Hindi po siya naging sikat dahil magaling siyang magsermon o magaling siyang magsalita. Hindi rin po siya naging dakila dahil marami siyang nakuhang titulo. Pero naging banal siya dahil araw-araw nagbigay siya ng kanyang sarili. Ang kwento nga po, ang daming mga tao ang pumupunta sa kanyang parokya para magkumpisa lang sa kanya. At ang kwento, umuupo daw po siya sa confessionaryo for 16 hours. Isipin niyo po yun. Ang pahinga lang po ni San Juan Maria Vianney ay yung tulog at pagkain. Pero napakatyaga niya, nakikinig sa kasalanan ng ibang tao, binabalik sila sa Diyos. Minsan, meron po nagtanong kay San Juan Maria Vianney, Padre, hindi po ba kayo napapagod sa ginagawa niyo? Alam niyo pong sagot nitong banal na pari. Ang sabi niya, bakit ako mapapagod? Kasangkapan lang naman ako ng Diyos. Kung merong mga makasalanan na magbabalik loob sa Kanya, hindi ba ako matutuwa? Mga kapatid, tandaan niyo po, ang pinakamalaking himala na magagawa ng isang pari ay hindi yung husay na kanyang pangangaral, kung hindi yung pag-akay niya sa mga kaluluwa pabalik sa Diyos. Mga kapatid, kahit na hindi po kayo pari, huwag niyo pong isipin na wala kayong bahagi sa misyon ng simbahan. Dahil nung kayo po ay bininyagan, hindi lang po kayo naging Katoliko, hindi lang po kayo naging Kristiyano sa pangalan. Ginawa rin kayong mga alagad at misyonero ni Kristo. Sa pamamagitan po ng binyag, nakibahagi kayo sa pagkapari ni Kristo. Yung chrism oil na nilalagay po sa bata sa binibinyagan, yan po ay tanda na meron po tayong ugnayan kay Kristo, na meron tayong pagkapropeta, na meron po tayong pagkahari, meron tayong pagkapari. Ibig sabihin po, hindi lamang ang mga pari ang may tungkulin magdala ng mga tao sa Diyos. Kasama rin po kayo sa banal na misyong ito. Marahil hindi man po kayo makapagmisa, hindi man po kayo makapagpakumpisal, ngunit meron po mga tao na maaabot ninyo na hindi namin maaabot kaming mga pari. Hindi po ba ang pag-aalaga, pagpapakain ng mga ina sa kanyang mga anak ay daig pa yung aming paglilingkod, kaming mga pari? Meron po mga misis na napagbago nila ang kanilang mga mister dahil sila'y araw-araw na nagdarasal at nagsisimba. Meron po mga kaibigan na naisama nila mag-serve, maging active sa simbahan, yung kanilang mga barkada. Meron mga katrabaho na nagpapasaya sa iyo marahil dahil sa araw-araw nilang pagsisend ng mga inspirational messages sa inyong GC. Kaya huwag niyo pong mamaliitin yung inyong bokasyon bilang mga laiko. Dahil sa inyong mga tahanan, sa inyong mga opisina, paaralan, sa inyong mga komunidad, huwag niyong kalimutan, kayo ang nagsisilbi na kamay, paa, at tinig ni Kristo sa iba. Amen? Tandaan niyo po ito. Ang pinakadakilang tagumpay sa buhay ay hindi yung yumaman ka, sumikat ka, o magkaroon ka ng kapangyarihan. Ang pinakadakilang tagumpay sa buhay ay kapag sa pamamagitan mo, meron kang
na pagbalik loob sa Diyos. Amen? Nang minsan po, merong isang kwento tungkol sa isang guro. Tinanong po niya ang kanyang klase, ano sa tingin niyong pinakamahalagang parte ng lapis? Ang sabi po ng iba, yung pambura daw. Ang iba naman po sumagot, teacher, yung pong lead, yung palaman ng lapis, yun po yung pinakamahalaga. Ang sabi naman po ng iba, teacher, yung kahoy po ng lapis ang importante. Pero din pong pilosopo na estudyante sabi niya, teacher, yung brand ng lapis, yun yung mahalaga. Pero kinorek sila ng guro. Sabi po ng teacher, tandaan niyo ito, ang pinakamahalagang parte ng lapis ay yung kamay na humahawak sa lapis. O nga naman po, no, mga kapatid, walang halaga yung lapis kung walang humahawak dito. Amen? Ano ang silbi ng lapis kung walang gamit ito? Hindi po ba? Kaya sa buhay, hindi mahalaga kung gaano ka katalino, hindi mahalaga kung gaano ka kayaman, hindi mahalaga kung gaano ka kasikat. Ang mas mahalaga ay kung nasa kamay ka ba palagi ng Diyos. Amen? Dahil ang ordinaryong lapis, kapag nasa kamay ng isang artist, isang pintor, nakakagawa po siya ng obra maestra. At ang ordinaryong tao, kapag nasa kamay ng Diyos, nagiging banal, nagiging siyang santo. Alam po ba ninyo, bakit ang daming mga tao, mahal na mahal, si St. John Marie Vianney? Hindi dahil perpekto po siya, hindi dahil wala siyang kahinaan. Sa katunayan nga po, hirap na hirap po siya noon na nag-aaral nung siya ay nasa seminaryo pa. Marami nga pong nag-isip, hindi po siya matatapos sa pagkapari. Pero ang gustong-gusto ng Diyos ay hindi ang kanyang pagiging matalino. Pero ang mahalaga sa Panginoon, ang hinanap ng Diyos, ay yung puso niya dahil marunong siyang magsabi ng, Opo, Panginoon, susunod ako sa iyo. Mga kapatid, hindi naman po lahat pwedeng magpari Pero lahat tayo, pwede tayong maging mabuting tao. Sa panahon po ngayon, alam ninyo kung ano ang kulang. Hindi po matatalinong tao. Marami na pong ganyan. Lalong-lalo na sa social media. Ang dami pong nagmamarunong. Hindi po ba? Ang kulang natin ngayon ay ang mga taong mababait. Di bali na hindi ka marunong. Basta't marunong ka lang magpatawad, makinig, at magpasensya. Ang mas kailangan natin ngayon ay yung mga taong marunong magmahal kahit na walang hinihintay na kapalit. Amen? Kaya ngayon pong kapistahan ni St. John Marie Vianney, ito pong tandaan niyo, hindi po hinihingi ng Diyos na maging extraordinary tayo. Ang hinihingi ng may kapal ay yung maging tapat lang tayo. Dahil sa mundo na puno ng galit, sakit, at pananakit, ang mga taong tapat ay very extraordinary. Hindi naman po lahat tinatawag na maging marangal sa pulpito, sa altar. Pero lahat tayo, tinatawag tayong maging marangal sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na buhay na may katapatan at pagmamahal sa Diyos. Mga kapatid, hindi niyo po kailangan maging pari para kayo ay maging banal. Tandaan niyo po yan. Pwede kang maging banal sa bahay niyo, sa opisina, sa paaralan, sa kalsada, lalong-lalo na sa social media, kung magmamahal ka lang kamukha ni Kristo. Amen? At kapag nabubuhay ka ng puno ng pagmamahal, yan ang pinakamagandang homily na maririnig ng mga tao sa buong linggo. Dahil ang pinakamagandang sermon ay hindi yun nanggagaling sa ating mga bibig. Ang pinakamagandang sermon ay yung nakikita nila ang mabuti mong pamumuhay. My dear friends, be faithful in little things. Dahil ang mga santo po, hindi naman sila naging banal dahil sa paggawa ng mga pambihirang bagay. Naging santo sila dahil gumawa sila ng mga simpleng bagay na may pambihirang pagmamahal. Remember that. You do not need to do great things. You just need to do little things with great love. And for God, that is enough.
habang pinagdarasal po natin ang mga kaparian ngayong araw sa kapistahan po ni San Juan Maribene, ipagdasal din po natin ang bawat isa. Huwag niyo pong kalimutan, ang bawat isa sa atin may bukasyon rin. At ano ang tawag ng Diyos sa ating lahat? Ang maging banal palagi sa pamamagitan ng tunay na pagmamahal. At naway sa pamamagitan din natin, mailapit natin ang mga kaluluwa sa Diyos. Magpatulong po tayo kay San Juan Maribene. Sabihin natin sa kanya, San Juan Maribene, ipanalangin mo kami, gabayan mo kami, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Tumayo po tayo. Manalangin tayo sa Diyos bilang tapat niyang bayan na laging nakatingin kay Kristo. Kung paano pinapalakas niya ang pananampalataya ni San Pedro, alam natin na ganon din siya sa atin. Inaabot niya ang kanyang kamay sa atin upang palakasin niya tayo at itindig tayo muli. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan ng Diyos naway magabayan ng kapangyarihan ng presensya ng Panginoon sa gitna ng mga krisis at daluyong na kanyang nararanasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga bansang pinaghihiwalay ng mga digmaan at pag-aalitan, naway magkaroon ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga lagalag, walang patutunguhan at waring nagpapadala na lamang sa agos ng mga unos ng buhay, naway makatagpo sa simbahan ng tahanan ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, habang tinatanggap mo ang aming mga panalangin, bigyan mo kami ng matatag na pananampalataya at walang kupas na tiwala sa iyong anak na aming tagapagligtas. Siyang nabubuhay at nagahari kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan, upang ang kapangyarihan mong pinapahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal, ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat, ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Juan Maribene ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririno
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo na pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal. Si San Juan Maria Vianney, na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang
Hinihiling namin kami, Dios, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na dinulot kay San Juan Maribene ng iyong paglingap na maasahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong greetings. Hindi lang po para sa akin, kundi para din po sa ibang kaparian. Ngayon pong pinagdiriwang natin ang Priest Day or Clergy Day. Dahil si San Juan Marivianney po ay ang pintakasi o patron naming mga pari. Pero habang pinagdarasal niyo po kami pong inyong mga kaparian, naway huwag niyong makalimutan ang inyong bukasyon. Dahil nung kayo po ay nabinyagan, meron din kayong pagkapari. Baka hindi niyo po alam, kapag meron pong namamatay na tao o sanggol, kung hindi po sila nabinyagan, kayo po bilang Katoliko, bilang Kristiyano, pwede niyo po silang binyagan. Parte po yan ng inyong pagkapari. In danger of death, you can do an emergency baptism. Lalong-lalo na po yung mga nurses sa inyo, mga doktor sa hospital, kung sa tingin niyo po hindi pa nabinyagan yung bata at naghihingalo, malapit na pong pumanaw, you can do an emergency baptism. Kumuha lang po kayo ng tubig, sabihin nyo lang po, I baptize you
In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kung pong nabuhay yung bata o yung tao, pwede naman po kumpletuhin yung binyag sa loob ng simbahan. Pero kung sa kasawiang palad, siya po ay pumanaw, tayo po ay nagpapasalamat dahil naging instrumento ka ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Yan po yung bokasyon ng bawat isa sa atin. Naway maging daan tayo ng paglapit ng kaluluwa ng ating kapwa sa Diyos. And your other vocation is to be holy. At ano pong ibig sabihin ng pagiging banal? Hindi yung makamundo. Ibig sabihin, hindi ka kamuka ng ginagawa ng kalakaran ng mundong ito. Pero ang taong banal ay kamuka ng Diyos. At sino ba ang Diyos? Siya ay pagmamahal. Kaya pag sinabi mong ikaw ay banal, ibig sabihin, ang iyong pamumuhay ay punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal. Kaya mga kapatid, sana maalaala po natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po sa inyong panalangin at kami po mga kaparian, palagi kayo kasama sa aming dasal at panalangin. Hari nawa, pagdating ng araw, tayo pong lahat ay sama-samang magkita sa kaharian ng Diyos sa kalangitan. Yan ang panaginip natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.